Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 251. Hindi nakaimik si Ken. Kung iyon ang kaso, ibig sabihin ba nito ay gagawin ni Fane? Hindi mamatay. Such a good chance? How can I? Nabahala din si Neil. Gayunpaman, mabilis na lumiwanag ang kanyang mga mata at tumingin kay Ken habang nagmumungkahi. Bakit? Hindi ba bawat isa ay may 6 na milyong pera? Kung mamatay siya, babayaran namin ang bayarin. Para sa kanya. Sa ganoong paraan, tiyak na hahayaan ng general manager na magpatuloy ang laban. Nagulat si Ken at natuwa agad. Oo naman. 6 na milyong piso. Bawat isa ay hindi masyadong marami. Kung mapapatay natin si Fane, kikita tayo ng malaki. Mula dito, duguan, malaki pala ang halaga ng buhay ng batang ito. Pera talaga. Pagkasabi noon, mabilis na itinaas ni Ken ang kanyang kamay at malakas na anunsyo sa General Manager, I've thought. Tungkol dito, kilala ko pareho si Fane at ang kanyang asawa. Tinuturing kaming magkakilala. Kung nanalo sila sa hamon, dapat mong talikuran ang kanyang bayarin. Nahuli si Fane. Bantay. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Ken sa ngalan niya. Ang susunod na segundo, Ken. Muling nagboses. Kung mamatay siya, babayaran ko siya. Pumirma na siya. Ang form ng pahintulot kaya dapat mong hayaan siyang subukan. Hindi nakaimik si Fane. Kaya Ken. Natatakot lang siya na hindi siya makasali sa arena match. Seryoso ka? Nang marinig iyon, natuwa ang general manager bilang si Fane. Siguradong patay na at kailangan lang ng isang tao na magbayad para sa kanya. Ayaw niyang sumali si Fane sa laban dahil natatakot siya doon. Walang magbabayad ng bayarin pagkatapos niyang mamatay. Kahit na ang taong ito ay hindi makabayad. Mahuli man lang niya at maiharap sa amo. Iyon pa rin. Maging mas mahusay kaysa sa isang patay na tao. Hindi niya inaasahan si Young Master Clark mula sa isang second class na aristokratikong pamilya na gumawa ng ganoong kahilingan. Binigyan siya nito. Isang paraan palabas. Pwede bang si Young Master Clark ay willing to foot the bill? Pagkatapos niyang mamatay, anong magandang lalaki? Samantala, ang ekspresyon ni Britney at Matt naging pangit. Hinihiling nila na mapatay si Fane at iwan si Selena. Hindi makabayad ng bayarin, na pananatilihin siya pabalik. Ngayon ay nabigo ang kanilang mga plano. Kung namatay si Fane, may tutulong kay Selena na makaalis dito. Sa lalong madaling panahon. Mukhang natauhan si Matt at ngumiti. Uy, mukhang medyo si Selena. Mabuti. Ang mga young masters na ito ay malamang na nagsisikap na manalo sa kanya. Mabuti naman. Sa pagkamatay ng kanyang lalaki, sapat na iyon para turuan siya ng leksyon. Britney. Ngumisi. Relax, tutuperin ko talaga ang pangako ko. Bukod dito, mayroon din. Maraming tao dito para magpatotoo. Binigyan ni Ken ng ngiti ang general manager. Pagkatapos ay tahimik na bumulong kay Neil sa tabi niya, Young Master Hugo, babayaran ko ang pera muna. Mamaya, kailangan mong ayusin ang kalahati sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung patay na si Fane, pareho tayong magkakaroon ng pagkakataon, 6 million bucks lang, ay. Hindi mo dadayain ang pera mo. Masayang sagot ni Neil. Sige, MC. Ituloy ang laban. Kumaway ang general manager sa MC at sinabing, since he's willing to risk his life just to get a free meal, will not get in his paraan. Sige, ituloy mo na ang laban. Ang kampyon sa arena ay kasama pa rin ni O'Neal. 11 magkakasunod na panalo. Samantala, ang challenger namin ay si Fane, isang walang pangalan. Sundalo. Lahat, mangyaring tumaya at tingnan kung ang ating Fane ay tatagal ng buong 10 segundo o 3 lang. Masayang anunsyo ng MC, confident na si Fane. Tiyak na mamamatay. Pagkatapos nun, lumipat siya sa gilid. Haha, anak, sasama ako. Humagalpak ng tawa si O'Neal habang humahakbang patungo kay Fane. Hayaan mo akong pasabugan ka. Malayo sa isang suntok. Kabanata 252. Si O'Neal ay may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Pagtingin sa pangangatawan ni Fane, siya. Parang mas maliit pa kay Dennis. With that, hindi man lang niya makuha si Fane. Seryoso. Gayunpaman, habang ang O'Neal ay halos 1 metro ang layo mula sa Fane. Bigla siyang umaksyon. Tumalon siya sa isang iglap at itinaas ang kanan. Binti, nagpapadala ng malakas na sipa sa leeg ni O'Neal. Ang hindi nakita ay ang maikling flash ng liwanag na dumating at nawala sa isang iglap. Tila kay Fane. Ang pag-atake ay nahuli siya ng ganap na hindi nakabantay.
Hindi naging mabilis si O'Neil. Tumugon. Tinamaan na siya ng sipa kasabay ng pag-unat ng mga kamay niya paarap. Kasabay nito, marahang lumapag si Fane sa kanyang kinatatayuan, ang mga kamay ay nasa likod niya. Pabalik, siya ay tila napaka-carefree at relaxed. Ikaw, naramdaman ito ni O'Neil. Ang cervical vertebrae ay nabali sa isang iglap sa pamamagitan ng sipa. Gayunpaman, iyon ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang hindi nakikitang agos na iyon ang bumalot ng malalim sa kanyang katawan. Mula sa kanyang leeg, ang daloy ng enerhiya na iyon ay lubhang pabago-bago. Sa lahat ng loika, ito dapat matagal nang sumabog. Gayunpaman, ito ay tila pinaghihigpitan ng isang bagay, sumasabog lamang kapag naabot nito ang mga partikular na lokasyon. Bang, bang. Putok. Ang tiyan, dibdib, at isang dosenang iba pang bahagi ni O'Neil ay bumukas. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo bago bumagsak. Diretso sa sahig ng arena. Yung mga naghihintay na makita si Fane. Mapatay ay natigilan ang lahat. Wala pang isang segundo pagkatapos ng pag-atake ni Fane. Napatay si O'Neil. Oh my God! Noong una, nag-aalala si Selina kay Fane. Pero nang makita niya ang eksena sa harapan niya, nagulat siya, bahagyang bumuka ang bibig niya. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang bibig habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ang lugar. Natahimik sa isang iglap bago mabilis na nagkagulo ulit. Oh! Aking Diyos! Pinaglaruan ba ako ng mga mata ko? Napatay si O'Neil sa isang iglap. Tama iyan. Paano namatay si O'Neil bago pa man siya makakilos? Imposible. Kahit si Marshall Dennis ay hindi tugma para kay O'Neil, ngunit ang batang ito. Pinatay siya sa isang sipa. Maraming tao ang nagsimulang sumigaw. Malakas. Kahanga-hanga. Si O'Neil ay isang anak ng isang B** na pumatay ng marami sa atin. Mga tao, nararapat siyang mamatay. Napakaganda ng lalaking ito ni Fane. Oo, hindi ko ginawa. Asahan na mayroon siyang nakakatakot na lakas. Nagawa niya talagang pumatay. O'Neil sa napakaikling panahon. Ang ilan sa mga manunood ay masigasig na naghiyawan. Oo, nanalo siya. Gaman ang pakiramdam ni Hugh at Rosa. Hindi nila Jane Austen. Si Selina ay mabiyuda muli pagkatapos na sa wakas ay bumalik ang kanyang asawa. Ang larangan ng digmaan. Napakaganda ng asawa ni Selina. Diyos ko, ang lakas niya. Mas malaki pa sa Marshall. Excited din si Dylan. Moherf asterisk Sapper. Sa wakas ay patay na ang sinumpaang Amerikanong iyon. Impossible. Sina Neil at Ken ay napatulala. Inaasahan nilang makita ang pagkamatay ni Fane at umiiyak si Selina. Iyon ay magpapahintulot sa kanila na kunin ang pagkakataon. Aliwin siya. Baka nadamay pa si Selina sa mga kinikilos nila, nagbibigay. Umaasa sila. Hindi nila inaasahan ang pagliko ng mga pangyayari. Nanalo siya. Napaatras ng ilang hakbang ang general manager, hindi natanggap ang kinalabasan. Nangako siyang Master Clark na babayaran ang bayarin kapag natalo si Fane. Kabanata 253. Gayunpaman, ngayong nanalo si Fane sa laban, siyang Master Clark ay hindi. Kailangan pang tumulong na ayusin ang bayarin. Sa katunayan, ayon sa mga tuntuning itinakda noon, kailangan nilang talikuran ang bill ni Fane at bayaran pa siya ng 3 milyong bucks. Gantimpala, General Manager, for this matter. Hindi namin inaasahan na mananalo siya. Mukhang nakaipon lang tayo ng pera. Nakangiting sabi ni Ken sa kabila. Nakakaramdam ng pagkabigo sa kaibuturan. Ngumiti ng walang pakialam si Fane at kumaway kay Ken. Salamat yang Master Clark sa pagbabantay sa likod ko para makalaban ako. Nang walang pag-aalala, hahaha, bati ka. Magkakilala kaming lahat at ako. Kahit kaibigan mo si Selina. Sabay tawa ni Ken, na parang siya. Sa mabuting pakikitungo kay Fane. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Selina habang siya nanatiling tahimik. Noong nakaraan, dinala ni Ken ang kanyang sarili na parang isang maginoo. Siya ay nagkaroon. Kahit na tinatrato siya bilang isang tunay na kaibigan. Gayunpaman, mula nang dumating ang taong ito. Kanyang bahay at sinubukang pilitin itong give-in, sa wakas ay nakita na niya. Sa pamamagitan ng dalawang mukha na katauhan na ito. Bukod dito, ang kanyang pagpayag na bayaran ang bayarin. Para kay Fane ay may lihim na motibo. Una, ito ay ang pagkakaroon ng general. Ipagpatuloy ni manager ang laban para mamatay si Fane. Pangalawa, ito ay umiscore ng brownie point sa kanya. Ang bill ay umabot ng mahigit 10 milyong bucks pagkatapos. Lahat. Kung siya ang nagbayad ng bill, baka nahawakan talaga ang ibang babae at itinapon ang sarili sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi lang maganda si Selina, kundi
Nabiyayaan din siya ng katalinuhan. Matagal na niyang nakikita. Panloloko ng kabilang partido. Napakalakas. Napakalakas mo. Fane, akin ka. Bayani. Naluluha ang chubby na manager na si Wayne. Napakagaling mo. Sa pagligtas sa idol kong si Dennis. Ngayon isa ka na rin sa mga idol ko. Pagkarinig nun. Nalilito si Fane kung paano tutugon. Paano siya naging idolo niya. Muli, Kuya Dennis, dumating ang ilang lalaking mukhang kaibigan ni Dennis. Hinanap siya at mabilis na tumakbo sa stage ng arena. Kuya Dennis, ay. Okay ka lang. Masyadong matindi ang mga sugat mo. Ano ang dapat nating gawin? Tawagan ang ambulansya. Dapat makayanan niya ito. Sumingit ang isang babae. Hindi. Kailangan yan. May gamot ako dito. Hayaan mo na lang siyang kunin iyon at dalhin sa bahay niya para magpagaling. Lumapit si Fane at yumuko kay Dennis. Paglalagay ng black medicinal pill sa kanyang palad. Hinawakan ng mahigpit ni Dennis ang tableta at tumingin kay Fane na may dugong mata. Iyoy, I've embarrassed our militar ng Katisia. Isave ang iyong mga salita. Bumalik ka na lang at gamutin ang mga sugat mo. Hindi mo pinahiya ang aming militar ng Katisia, sa halip ay pinarangalan kami. Iyong ang diwa ng kawal ay walang patid. Tayong mga sundalo ay dapat laging lumalaban hanggang sa huli. Sandali, kailangan nating sumulong kahit hanggang sa ating kamatayan. Binigay ni Fane si Dennis. Isang ngiti bago tuluyang tumayo. Naglabas siya ng sigarilyong white sand at sinindihan ito. Kuya Dennis, tatawag na ba tayo ng ambulansya? Gamot ba ito? Maaasahan. Tanong ng isang lalaki na nakakunot ang noo. Magtatrabaho ito. Iuwi mo na lang ako. Inilagay ni Dennis ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Alam niya sa kanyang puso na si Fane, ang Supreme Warrior, ay hindi lamang magaling sa pagkital ng mga buhay, ngunit pareho rin silang magaling. Sa larangan ng digmaan, medyo marami ang mga sundalo ay na-diagnose na lampas sa pag-save, ngunit lahat sila ay nabuhay muli ni Fane. Kaya naman nagkaroon ng isa pang hindi gaanong kilala ang Supreme Warrior. Pamagat, Supreme Healer. Isang lalaking tulad niyan ay karapat-dapat sambahin. Lahat ng militar ni Katisia. Nadala tuloy si Dennis. Sa sandaling iyon, namumula ang mga mata ni Selena at hindi na niya napigilan ang sarili. Siya. Nagmamadaling umakyat sa entablado at tumakbo sa mga bisig ni Fane, itinikom ang kanyang sexing labi. Ikaw. Oof, how dare you give me a scare like that? Dito ko iniisip na baka hindi kanya kapareha, pero napakalakas mo pala. Hehe, honey, meron ako. Sinabi na sayo, madaling patayin ang basurang ito. Ngumisi si Fane, saka tumingin patungo sa General Manager at sinabing, General Manager, pararangalan mo ang iyong mga salita, tama ba? Kailangan mong i-wipe ang aming bill. Bukod dito, ang 3 milyong bucks. Reward, gusto ko ng cash. Kabanata 254. Saglit na umitim ang mukha ng General Manager. Ito ay hindi A. Simpleng 10 o 20,000 bucks, pero 12 million bucks. Higit pa rito, kung hindi. Para sa naunang diskwento, ito ay higit sa 14 na milyong bucks. Kung tinalikuran niya iyon. Bilat nagbayad pa rin ng 3 milyong bucks, hindi lang ito magiging kaunting kawalan, kundi sa halip ay isang malaking hit para sa kanyang negosyo. Pagdating ng panahon, maging ang kanyang amo. Pagsabihan at payuhan siya laban sa pagpayag kay Fane na makilahok sa laban. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, mabilis siyang napangiti. Hehe, ano? Tungkol dito, kapatid, makakarating tayo sa isang kompromiso. Ang iyong mga gastos ay sobra lang. Yung gumastos ng pera nila dito, pati mga customer niyan. Nagbook ng pribadong luxury hall para sa kanilang sarili, kailangan lang magbayad sa paligid. 1 hanggang 2 milyong piso. Hindi mo ba naisip na medyo over the top ang pagkakaroon natin? I-wave ang napakalaking bill para sa iyo bilang bagong customer. Pagkasabi niya nun, siya huminto sandali bago nagpatuloy, ano naman dito, bibigyan kita ng 50% diskwento. Ang iyong nakaraang bill ay higit sa 14 na milyong bucks. Iikot ko ito pababa para sa iyo sa 14 na milyong bucks. Pagdaragdag sa 50% diskwento, gagawin mo. Kailangan lang magbayad ng 7 milyon. Pagkatapos noon, muli siyang nag-isip at idinagdag, syempre, ibibigay namin sa iyo ang reward. Ibinabawas ang 3 milyon. Bucks mula sa iyong premyong pera, kailangan mo lang kaming bayaran ng 4 na milyong bucks. Ano? Matapos gumastos ng humigit kumulang 14 na milyong bucks, 4 na lang ang kailangan niyang bayaran. Milyong piso. Hindi ba't napakalaking benepisyo para sa mag-asawang iyon?
Sa kabila. Sa kwarto, nakasimangot si Matt. Wala akong pakialam. Hanggat ang kanyang panukalang batas ay hindi pa lubusang naiwawaksi. Sapat na iyon. Wala akong pakialam kung 14 million bucks or 4 milyong piso. Hindi makakapagbayad si Fane. Hanggat hindi siya makabayad. Hihihi, tapos pareho lang ang kinalabasan. Napatawa si Britney, matiyagang naghihintay na bugbugin ng amo si Fane at Selena hanggang mamatay. Hahaha, ano eh? Joke. Tumawa si Fane nang marinig ang mungkahi. Kakatapos lang. 10 na milyong piso. Ito ay hindi tulad ng hindi ko kayang bayaran ito. Gayunpaman, dahil nagawa mo na. Inilagay ang gayong panuntunan, dapat mong igalang ito. Ang ipinangako mo ay talikuran. Ang bayarin kung nanalo ako sa laban, ngunit hindi mo sinabi kung magkano ang iyong tatalikuran. At saka, ang 3 milyon na iyon ay isang premyong gantimpala na dapat mong bayaran sa akin. Ito ay isang bagay sa mga prinsipyo. Nagdilim ang ekspresyon ng general manager. Kaagad, anak, huwag mong pahirapan ang mga bagay pagkatapos kitang bigyan ng paraan. Palabas. Ito ang aming teritoryo at ang aming kampyon sa arena ay isang taong aming ginugol. Maraming pera na uupahan, ngunit heto at ipapatay mo siya. Ito ay mapagbigay sa amin na hindi ituloy ang bagay na ito sa iyo. Ano ito? Ang galing. Sinusubukan ng Lotus Bar and Lounge na bumalik sa isang pangako. Hindi nabigla si Fane. Diretsyong nakatingin sa kabilang party. Gayunpaman, medyo natakot si Selena. Pagkatapos, lahat, ang bar ay may malaking taga-suporta, isang primera klaseng aristokratikong pamilya, sa likod nila. Kung hindi, ang mga mayayamang bata sa kanilang paligid ay hindi tumahimik at manood. Tahimik sa halip na tumayo para sa kanila. General Manager, paano ito? I-waive mo ang bill at iiwan ko ang reward. Makakarating tayo sa iba. Kompromiso. Kunin mo ito habang ginagamit namin itong 3 milyong bucks para bayaran. Gastos ngayong gabi. Paano naman? Maingat na tanong ni Selena habang humahakbang. Pasulong, sabay hila sa manggas ni Fane. Hehe na naginip ka ba? Humalaklak ang general manager, pagkatapos ay sinabing, sa pagkamatay ng kampyon sa arena. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa atin? Bukod dito, ang laban. Kanina hindi patas, walang kwenta. Kabanata 255. Unfair. Nagsalubong ang kilay ni Fane. Sa harap ng lahat, sa sobrang dami. Mga saksi, sinasabi mo sa akin na ito ay hindi patas. Sa hindi inaasahan ng general manager. Retorted, syempre unfair. Si Dennis Howard ay isang marshal. Siya ay naging nakikipaglaban sa O'Neal ng napakatagal. Bagamat nanalo si O'Neal, maaaring siya nagtamo ng malubhang pinsala. Maaaring ang kanyang panloob na pinsala ay wala. Kumilos ka ng mas maaga, sa puntong iyon, huminto saglit ang general manager bago nagpatuloy, ikaw, sa kabilang banda, ay nasa iyong tuktok at hinahamon ng isang nasugatan na lalaki. Sa tingin mo ba ito ay makatarungan? Hindi kita iniisip. Mapapatay siya kung hindi siya nasaktan. Hindi nakaimik si Fane. Ang taong nasa sa harap niya ay medyo maparaan, o hindi siya ang general manager. Ang kanyang katusuhan ay higit pa sa iba, tila pinahihintulutan siya upang iikot ang kasinungalingan sa katotohanan. Tinampol ni Neil ang sariling noo, naliwanagan. Iyan ay tama, dapat yun. Ang batang ito ay tiyak na nakakuha ng isang stroke ng swerte. Gaya ng sinabi ko. Isa lang siyang ordinaryong sundalo. Paano kaya niya matatalo si O'Neal? Kahit na si Dennis ay hindi katugma kay O'Neal, lalo na ang taong ito. Kasama niyan, Neil. Biglang naging sentro ng atensyon. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay sa likod sa kanya at bahagyang itinaas ang kanyang ulo, habang nakangiting, isipin mo kung ano nangyari kanina. Isang sipa lang ang ginawa ni Fane sa leeg ni O'Neal, hindi ko. Sa tingin mo, si O'Neal, kasama ang kanyang pangangatawan, ay mamamatay sa isang sipa lang, tama ba? Oo, mukhang tama iyon. Nakakakita ng pagkakataong kunin si Fane, Ken. Agad na tumunog. Pagkatapos ay idinagdag ni Neil, higit pa rito, ang katawan ni O'Neal. Dibdib, at tiyan lahat ay tinamaan ng dakilang Marshal Dennis bago ang tugma. Nagkataon, iyon ang mga batik na bumukas. Anong ginagawa niyan? Sabihin sa amin. Ito ay nagpapatunay na ang pag-atake ni Marshal Dennis ang siyang ikinamatay. O'Neal. Nang marinig iyon, binigyan ng malaking thumbs up ng general manager si Neil. Talagang matalino si Young Master Hugo. Tama, naramdaman ko na. May sira pero hindi ko mailagay ang daliri ko dito. Sa wakas naiintindihan ko na. Ngayon na, oo naman.
Ganon dapat, nakaramdam din ako ng kakaiba. Paano kaya? Mamamatay siya sa isang sipa lang sa leeg. Kanina, nag-dish out si Marshall Dennis. Napakaraming mabangis na pag-atake na dama po sa O'Neal, ngunit nagawa niya. Makatiis lahat. Ito ay nagpapatunay na ang tibay ng O'Neal ay talagang mahusay. Fane. Sa kabilang banda, kulot, wala kahit saan malapit sa Marshall Dennis. Paano kaya ang kanyang? Isang sipa ang pumatay kay O'Neal. Iyon ang dahilan kung bakit, ang pumatay kay O'Neal ay dapat. Marshall Dennis, ang Fane dude na ito ay napakaswerte. Tumalon si Britney. Sa, pakiramdam kalugod-lugod. Dahil doon, kahit ang mga nag-aakalang mas malakas si Fane. Kaysa nagsimula si Dennis ng sarili nilang mga talakayan. Naramdaman nilang makatarungan si Fane. Sobrang swerte. Kahit na hindi pa siya pumasok sa arena, maaaring biglang bumukas si O'Neal. Kaya naman, sa kanila, si Dennis ang pumatay. O'Neal habang si Fane ang maswerte. Umasim din ang ekspresyon ni Selena. Naramdaman din niya na may mali. Kahit malakas si Fane, dapat. Hindi pa lampas sa isang mariskal. Hindi siya isang hari ng digmaan o Diyos. Ng digmaan. Paano niya nagawang mapatay ang kalaban sa isang sipa lang? Kung ano man iyon, kailangan niyang panindigan ang pag-aangkin na si Fane ang siyang iyon. Pinatay si O'Neal. Kung hindi, hindi nila kayang bayaran ang bill na iyon na higit sa 10 milyong piso. At that, Selena immediately piped up, it doesn't matter if. Maswerte man o hindi si Fane, siya ang gumawa ng pagpatay. Nangyari ito noong ang pangalawang laban kaya nanalo kami. Ang pag-atake ay ginawa pagkatapos ng MC. Nag-officiate ng laban. Sa makatuwid, ang gantimpala na ito ay atin at ang bayarin ay dapat. Tinalikuran. Honey, tama ka talaga. Napangiti si Fane nang walang pakialam. Manner at binigyan ng malaking thumbs up si Selena. Kabanata 256. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Fane bago nagsalita sa general manager. Kami. Maaaring kalimutan ang 3 milyong pera, ngunit ang panukalang batas na ito ay dapat na iwaksi. Iyan ay. Tama. Boss, paano mo babalikan ang iyong mga sinabi? Isa sa mga anak mayaman. Nagsalita pagkatapos makita ang kaakit-akit ng ngiti sa mukha ni Selena, hindi makatiis. White knighting sa kanya. Tama iyan. Maswerte man ang asawa niya, siya. Pa rin ang pumatay kay O'Neal. Ito ay tulad ng pagpatay pag nanakaw sa isang laro. Kung siya ang huling nataman, napupunta sa kanya ang pagpatay na iyon. Sa makatuwid, ang kaluwalhatian. Dapat pumunta din sa kanya. Sumama rin ang isa pang lalaki, you make quite. Ang tubo dito araw-araw. Paano ka naging kuripot? Tama iyan. Kung ang iyong walang integridad ang bar, paano tayo mangangahas na gugulin ang ating pera dito sa hinaharap? At saka, anuman ang pagiging patas ng ikalawang laban, ito ay isang bagay na sinangayunan mo. Dahil sumang-ayon ka dito, nangangahulugan iyon na ang mga patakaran. Mag-apply. Sabi ng isang magandang babae na nakahalukip-kip ang mga braso sa harap ng dibdib. Naging madilim ang ekspresyon ng general manager. Sa kabuuan na higit sa 10 million bucks, hindi talaga sa kanya ang desisyon. Wala akong pakialam. Kung hindi dahil sa pag-akyat ng batang ito sa entablado, ang aking idolo na si Dennis ay pinatay na ni O'Neal. Kahit na si Fane ay umakyat lamang at nakuha ang huling hit, iyon. Ang tama ay napakahalaga. Matapos itong mapag-isipan ni Manager Wayne, naglakad na siya. Hanggang sa General Manager at Bamulong, General Manager, I think we. Dapat i-waive na lang ang bill. Kailangan nating pag-isipan ang mahabang laro. Ang muntik nang magkaroon ng aneurysm ang General Manager. Masyadong tanga ang manager na ito. Bakit niya tutulungan ang mga tagalabas? Binigyan niya ito ng ilang mga pag-iisip pagkatapos. Sa wakas ay sinabi, ang bayarin na ito ay higit sa 10 milyong bucks. Hindi ito ang desisyon ko. Gumawa. Paano ito? Tatawagan ko ang aking amo at sasabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Magpapasya tayo pagkatapos. Sa sinabi nito, ang pangkalahatang tagapamahala umalis para tumawag sa telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang bumalik. Sabi ni boss, makukuha mo ang reward dahil nanalo ka sa laban. Pupunta. Sa pamamagitan ng mga patakaran, ang panukalang batas ay iwawive din. Nang marinig iyon ni Selena, natutuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Fane, napabulalas, mahal, ang galing nito. Kami. Hindi na kailangang magbayad at nakakuha pa ng 3 milyong dolyar. Sa mismong iyon. Sandali, ang pangkalahatang manager ay nagpatuloy ng hindi inaasahan, gayunpaman, ang aming boss. May kondisyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Fane. Ano pang kondisyon? Iyong
Dapat pag-isipang mabuti ni boss kung kwalipikado pa siyang makipag-ayos sa akin. Sa sandaling iyon, naasar si Fane sa kung paano bumalik ang kabilang partido. Kanilang mga salita, bukod dito, kumuha pa sila ng isang Amerikano para maging arena. Kampyon na humantong sa pagkamatay ng napakaraming lalaking Catishon. Ito ay very generous ni Fane para hindi sirain ang buong establishment nila. Anak, ikaw. Medyo ang feisty. Ang amo namin ay ang nakababatang kapatid ng pamilya Roy. Master, hehe, para makausap kanya ay favorable na ang pakikitungo. Kanya, how dare you make such insolent statements? Ang general manager. Tapos ngumisi, bata, swerte mo at papunta pa ang amo natin. Kung siya, narito at narinig ang mga salitang iyon mula sa iyo, patay ka na. Ganon din ang lalaking ito. Mayabang, malalaman niya rin kung ano ang pagsisisi. Ungol ni Britney. Nagngangalit ng ngipin. Originally, dapat ay umalis na silang lahat pagkatapos ng arena. Tugma. Gayunpaman, dahil sa curiosity, ginawa ng mga nanood ng laban sa arena. Hindi umalis ng venue. Lahat sila ay interesadong malaman kung anong kondisyon ang hihilingin ng boss ng Lotus Bar and Lounge. Mukhang ayaw ng kanilang amo na pabayaan ni Fane ang kanyang pagkain at ibigay sa kanya ang 3 milyon. Box reward na madali rin. Buntong hininga, hindi ako makapaniwala na kay Master Roy iyon. Magiging kuripot si kuya, 10 million bucks lang pero ayaw niya. Para makipaghiwalay dito, hindi siya lalayo sa buhay. Kabanata 257. Nagpakawala ng mahabang hininga si Fane, tila nakaka-relax. Pagdinig sa kanyang pahayag, higit pa. Nawala ng imek ang mga tao. Ang taong ito ay masyadong nakaka-relax. Lampas 10 na yan. Milyong bucks, hindi ito maliit na figure. Maraming tao ang hindi kayang gawin iyon. Maraming pera sa buong buhay nila. Kahit mayaman ang pamilya Roy, mayaman ito. Hindi sila sasaktan para mag-ipon hanggat kaya nila. Isa pa, hindi kaya ng batang iyon. Magbayad ng sarili niyang bayarin at gayon paman, minamaliit niya ang 10 milyong bucks, sila. Ay walang ideya kung ano ang pinagmulan ng kanyang pagtitiwala. Tiningnan ni Fane ang oras at nakasimangot. Ang bilis ng panahon. Halos 11:30 PM na, ibibigay ko sa'yo. Boss 10 minutes pa. Kung hindi siya dumating sa loob ng 10 minuto, pupunta ako. Umalis. Kailangan ko pang matulog. Pagkasabi noon, iniunat ni Fane ang kanyang likod. Bago nagpatuloy, kung hindi, baka malate ako sa trabaho bukas, pwede ba? Pasanin ang responsibilidad na iyon. Napatulala ang lahat. Masyadong magaling ang batang ito. Sa acting tough, he's really talented. Paano niya iikot ang kanyang dine and dash into something so inconsequential? Higit sa lahat, inangkin pa niya iyon. Maaaring hindi kayang tiisin ng isang tao mula sa isang first class na aristokratikong pamilya. Responsibilidad ng pagiging huli niya sa trabaho. Haha, magkano ang sweldo mo? Anong uri ng trabaho ito? Ibahagi mo sa amin. Gusto kong malaman kung kakayanin natin. Responsibilidad na ito. Ako ay isang general manager na may mababang sahod. Aking buwanan. 550,000 bucks lang ang kita. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Magbabayad ako. Ikaw? Okay. Haha. Humagalpak ng tawa ang general manager bilang. Kahit na nanunood siya ng komedya. Ang 550,000 bucks sa isang buwan ay medyo mabuti. Oo, ang buhay ng general manager na ito ay lubos na marangya. Ilang tao nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Samantala, ang mukha ng general manager ay napuno ng kaligayahan, tinatamasa ang sandali. Bodyguard lang ako, Fane. Ngumiti ng mahina, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, ang aking buwan ng sahod ay 20 milyong bucks. Kung sisirain natin ito, dapat ay 666,000 bucks araw. Dahil plano mong bayaran ang sweldo ko sa loob ng isang araw, bubuuin ko ito para sa iyo. Mababayaran mo lang ako ng 600,000 bucks. Nakatayo sa tabi niya, si Selena. Tulala, masyadong matapang si Fane. Sinadya lang yun. Antagonizing ang kabilang partido. Kung talagang asar sila, then things magiging mahirap. Gaya ng inaasahan, ang ekspresyon ng general manager naging pangit sa pangalawa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Anak, bodyguard ka. Na may buwan ng sweldo na 20 milyong bucks. Iniinsulto mo yata kami. Katalinuhan. Sino ka lang sa tingin mo? Kung sasabihin mong isa kang marshal o isang hari ng digmaan, baka maniwala ako sa iyo. Gayunpaman, wala ka, ikaw ay normal na bodyguard lang. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Pagkasabi nun,
Pagkatapos ay itinuro niya ang ilang malalaking lalaki na nakaitim na suit at sinabing, itong bata din. Mayabang. Turuan mo siya ng leksyon habang papunta ang amo. Kunin ito bilang isang pagtatasa ng kanyang lakas. Pinatay ko na si O'Neil, pero tinatanong mo ang mga ito. Basura para patayin ako. Ano ka, tanga? Tumingin si Fane sa ilang malalaking lalaki. Pakiramdam walang magawa. Ang mga ordinaryong bouncer na ito ay hindi gaanong katapat para sa kanya. Anak, huwag mo kaming maliitin. Lahat tayo ay mga retiradong mersenaryo. Sa tingin mo, average lang tayo, Diyos. Tama iyan. Masyadong masungit ang batang ito. Magkakaroon tayo. Para turuan siya ng leksyon o mananatili siyang malinlang tungkol sa kanyang lakas. Ang malaki. Matagal nang inis ni Fane ang mga lalaking naka-black suit. Mabilis silang napalibutan. Kanya, lahat, huwag kayong mag-away. Pwede nating pag-usapan yan. Ang nakikita ng marami. Tinakat ng malalaking lalaki si Selena. Honey, bumalik ka na. Dahil nangangati sila. Para dito, magkakaroon ako ng kaunting kahabaan. Sabi ni Fane na may nakaka-relax ng ngiti. Kabanata 258. Gayunpaman, hindi umatras si Selena. Sa halip, hinailan niya pabalik si Fane at pumasok. Nag-aalalang tono, pakiusap, itigil mo na ang pakikipag-away. Ang kanilang amo ay mula sa isang first class aristokratikong pamilya. Kung sasaktan natin sila, katumbas ito ng pagkakasala sa unang class aristokratikong pamilya. Pilit nang umiti si Fane, saka tumingin sa mga tao. Sa likod niya bago nagsalita, honey, do you think it's possible to not fight? Ngayon, kusa silang lumalapit sa amin. Dapat ba akong tumayo dito at hayaan silang patayin ako? Sa wakas ay napagtanto ni Selena na huli na ang lahat. Ang general. Nagutos si manager sa kanyang mga alipin na ilabas si Fane. Hindi nila kaya. Posibleng naging upong pato lang. Naisip niya ito, pagkatapos ay umatras ilang hakbang. Mag-iingat ka kung ganoon. Kahit na kaya mo silang talunin, mangyaring huwag. Patayin sila. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay hindi na may iligtas. Tumango si Fane. Relax, they're just working under orders. Syempre hindi ko sila papatayin. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Sinusubukan mo bang magsagawa ng skit para sa amin ng paisa-isa? Ganito. Tumawa ang isa sa mga malalaking lalaki. Mukhang ganito ang iniisip nila. Matatakot ba tayo sa usapan? Hehe, akala mo ba talaga pinatay mo si O'Neil? Sa iyong kakayahan, maswerte ka lang na nagawa mo ang huling hit noong O'Neil. Ay malubhang nasugatan, sabi ng isa pang lalaki. May isa pang lalaki na napangiti. I'm guessing that Marshal Dennis must have know some terrifying fist. Pamamaraan. Ang lakas ng kanyang fist technique ay nasa kakayahan nitong umalis. Nagtatagal na enerhiya sa katawan ng kalaban pagkatapos ng pag-atake. Maaaring hindi ito mukhang marami at halos hindi maramdaman ng kalaban ang pinsala. Gayunpaman, sa sandaling ang enerhiya ay nangongolekta at umabot sa isang tiyak na oras, ito ay seisabog, kaya naman. Sa wakas ay bumukas ang katawan ni O'Neil. Sa puntong iyon, tumigil siya saglit. At saka nagpatuloy, ikaw naman, sinuwerte lang at sinipa si O'Neil nang sumabog ang enerhiya. Kaya iyon ang nangyari. Bilang inaasahan sa isang marshal, napakahimala na pamamaraan ng kamao. Kaya pala, dito. Nagtataka ako kung paanong ang isang walang pangalang sundalong tulad niya ay agad na nakalabas. O'Neil. Kaya iyon ang dahilan. Napakaswerte niya talaga. Naiintindihan ko. Ngayon na, ang iba pang mga bystanders ay dumating sa kanilang sariling realisasyon. Ang eksena, kung saan pinatay ni Fane si O'Neil sa isang sipa lang ay labis silang nabigla, sa punto na inakala nilang si Fane ay isang hari ng digmaan o maging ang Diyos ng digmaan. Sa karagdagang pagsasaalang-alang, sa wakas ay nalaman nila ang dahilan. Nakikita iyon. Lahat ay nakarating sa parehong conclusion, gumaan ang pakiramdam ni Fane. Sa lahat ng oras, gusto niyang maging low profile. Gusto lang niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa at anak na babae at lumipas ang kanilang mga araw sa kapayapaan ng hindi nababagabag. Kung hindi, magkakaroon siya ng mga taong naghahanap upang makuha ang kanyang pabor saan man siya pumunta kasama. Hindi tapat na mga salita. Ang pag-iisip pa lang ng ganoong buhay ay sumasakit na ang ulo niya. Kung hindi dahil doon, hindi na kailangang magsuot ng maskara ang kanyang sariling alagad na sila na Zexo. Shades bago lumabas. Kanina, para mailigtas si Dennis, napilitan siya kumilos. Gayunpaman, si Dennis ay isang marshal. Kung natalo niya si O'Neil, iyon. Ilalantad ang kanyang sariling lakas at magdadala ng mga hinala para makapagtago.
Ang kanyang pagkakakilanlan at panatilihing sikreto ang kanyang nakakatakot na lakas, ginawa iyon ni Fane. Ilipat, isa na nagparamdam sa lahat na ang kamatayan ni O'Neil ay malamang na dahil sa kay Dennis. Syempre, maswerte rin siya na nakalaban ni Dennis si O'Neil sa isang nag-drag out ng laban at naglanding ng napakaraming suntok sa kanyang kalaban. Ang kalaban ay nagkaroon nga ng kaunting pinsala, kaya ginawa itong mapagkakatiwala ang kwento. Tungkol naman sa kanyang sipa sa leeg ni O'Neil na humantong sa kanyang dibdib at pumuputok ang tiyan, sinadya itong gawin para maramdaman iyon ng iba. May sira, madi-divert din nito ang atensyon nila kay Dennis. Ikaw ay tama, tiyak na iyon ang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umamin si Fane. Ito nang nakangiti. Gayunpaman, lumingon siya sa malalaking lalaki at sinabing, kahit na ako walang kapares kay Dennis at O'Neil, kaya ko pa ring harapin ang iilan. Sa iyo, haha, hindi kami kasing hina ng iniisip mo. Isang lalaki ang sumugod sa kanila. Pagkatapos tumawa ng malakas, nagpadala ng suntok kay Fane. Bahagyang lumipat si Fane sa gilid at naiwasan ang atake ng kalaban. Sa pamamagitan ng isang backhanded pull, isang mahusay surge of force dahilan para mawala ng balanse ang kalaban habang siya kaagad bumagsak ang mukha una sa lupa. Moherf asterisk Sacker, ang bilis mo. Dalawa pa. Inatake ng mga lalaki si Fane mula sa magkaibang direksyon. Bang, bang. Kabanata 259. Nagpadala si Fane ng dalawang magkasunod na sipa na nagpalipad sa kanyang mga kalaban. Bumagsak sila ng malakas sa sahig. Bang, bang. Binaliktad niya ang kanyang mga kamay para sa dalawa. Mas maraming suntok na tinatangay pa ang dalawa pang lalaki. Gayunpaman, mabilis sila. Umakyat muli sa kanilang mga paa. Mas mahina ang lalaking ito kaysa kay Dennis. Isang tao. Bulalas. Tama iyan. Kung siya ang may lakas ni Dennis, ang limang iyon ay hindi kayang tumayo pabalik. Baka umubo pa sila ng dugo. Ngayon na, Britney chimed in, swerte lang si Fane kanina. Siguradong binigyan niya ako ng A. Natakot kapag naisip kung mayroon siyang lakas ng King of War. Matigas lang pala ang kilos niya. Oo, sa pagsubok na ito, malalantad ang kanyang tunay na lakas. Anumang oras sa lalong madaling panahon. Tumango naman si Matt, kung hindi si Marshall Dennis ang gumagastos. Sa mahabang panahon na nakikipaglaban kay O'Neil, si Fane ay napatay kaagad. Ikaw. Guys, sali na kayo. Tiningnan ng general manager ang isa pang napakalaki na lalaki at sinabing, sabay-sabay kang pumunta sa kanya. Ayaw kong maniwala na matatalo tayo sa lalaking ito. Sa sandaling iyon, ang iba pang ilang mga lalaki na hindi sumali sa away ay biglang sumugod. Sabay-sabay ni Fane. Bang, bang, bang. Sa kasamaang palad, wala pa rin sila. Tugma para kay Fane at pinalipad ng sunod-sunod. Pagkaraan ng ilang oras, sila lahat ay nakahandusay sa lupa at ang ilan ay umubo pa ng dugo. Walang silbi. Ni hindi mo siya matatalo sa sobrang dami mo. Ang general manager ay kinuyam ang kanyang mga kamao sa galit habang siya ay sumisigaw. Napatingin si Fane sa gawin niya. Kumaway sa kanya. Dahil sinabi mong wala silang silbi, dapat kang lumapit sa akin. Pagkasabi niyon, ibinigay sa kanya ni Fane ang gitnang daliri, lalo pang tinutuya siya. Halika. Halos magkaroon ng aneurysm ang general manager. Siya ay isang backseat driver dahil wala siyang alam sa pakikipag-away. Sa sandaling iyon, pumasok ang lalaking may malaking talbog na tiyan kasama ang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. May hawak na tabako sa kanyang kamay. Bakit kayo nag-aaway? Bumigay ang lalaki. Ang aura ng isang pinuno. Bagamat katamtaman ang kanyang hitsura, malakas ang kanyang dala. Presensya. Boss, ang batang ito ay walang galang. Inaangkin ka niya. Hindi karapat-dapat na makipag-ayos sa kanya. Isa lamang itong tahasang paninirang puri. Ang pamilya namin ni Roy. Kaya sinabi ko sa kanila na medyo pag-alitan siya, gayunpaman. This kid is unexpectedly strong, hence, magalang na ulat ng manager. Pagkatapos niyang humakbang pasulong at yumuko, ang lalaking may hawak na tabako ay kumuha ng A. Mabagal, mahabang puff bago sinabing, basta malakas siya. Nag-alala ako noon. Hindi siya magiging malakas. Pagkasabi noon ay nilinggan niya si Fane. Anak, ako. Maaaring hayaang dumausdas ang lahat ng ating mga nakaraang salungatan. Ang bill na ito ng 10 milyong bucks ay maaaring waived din. Tungkol naman sa 3 milyong dolyar na reward, sa iyo rin iyon. Sa puntong iyon, kuminto muna siya saglit bago napangiti. Gayunpaman, pinatay mo ang eksperto na ginastos ko ng malaki para kunin bilang kampyon sa arena. Nahihirapan akong patakbuhin ang negosyo ko sa hinaharap.
So ano? Hindi ba pinapirma sa amin ng iyong laban sa arena ang isang form ng pahintulot? Pwede bang arena champion lang ang pwedeng manalo habang yung ibang challengers? Dapat matalo lang. Ngumisi si Faye na may malamig na ngiti. Hehe, hindi naman. Ang ibig kong sabihin, ako, si Kitten Roy, ay hindi isang taong hindi kayang mawala. Dahil medyo malakas ka, umaasa akong makapagtrabaho tayo at makasama ka. Maging susunod na kampyon sa arena. Kabanata 260. OMG! Kinukuha niya siya bilang kampyon sa arena. Ilang mga tao exclaimed bilang. Sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyayari. Delikado maging arena. Kampyon. Ang pakikipagtagpo sa isang dalubhasa ay magiging kasing ganda ng kamatayan. Kahit na ang kalaban ay mabait sapat na hindi pumatay, siya ay malamang na maging may kapansanan, sabi ng isa pang bystander. Gayunpaman, ang kampyon sa arena ay isang kumikitang posisyon. Ang sweldo ay hindi tinatala kada buwan ngunit sa halip ay bawat laban. Kapag may nagrehistro para sa hamon, magkakaroon lang ng laban. May iba pang chimed in. What a lucky guy. Na-wave niya ang kanyang bill, nakakuha siya ng 3 milyon, at higit sa lahat, nakahanap siya ng trabaho. Hindi nakaimik si Matt. Sa una ay umaasa siya kay Faye na tanggapin ang hamon at mapatay ni O'Neil. Para lang madagdagan niya ang paghihirap ni Selena. Hindi niya inaasahan na ganito. Maging ang kinalabasan. I'm sorry pero hindi ako interesado. At saka, pinapayuhan kita. Para itigil ang mga aktibidad na ito, kung hindi, baka sarado ang bar mo. Fane. Paalala niya sabay kibet ng balikat. Haha kuya, marunong ka talagang magbiro. Ito ang teritoryo ng isang first class na aristokratikong pamilya. Isang ordinaryong tao. Walang autoridad na isara ang lugar na ito. Sumabog si Kitten. Tumatawa, saka pinaikit ang mga mata. Hindi ako mahilig magpatalo sa paligid, gagawin ko. Tanungin kita sa huling pagkakataon. Ikaw ba ang magiging kampyon sa arena? Ang sagot ay, pareho. Hindi interesado. Muling nagkibit balikat si Fane, matatag sa kanyang desisyon. Pinipili mo ang hindi gaanong kanais-nais na opsyon, sa isang mapang asar ng ngiti. Ikinaway ni Kitten ang kanyang kamay. Rocky, paluan mo siya. Bukod dito, siya. Dapat magbayad ng bawat sentimo para sa bill ngayong gabi. Kung hindi, huwag mo siyang hayaan. Umalis ka na. Oo boss. Si Rocky ay isang lalaking may isang mata. Minasa niya ang kanyang mga kamao kanina. Pasulong. Mukhang mas malakas ka kaysa sa mga lalaking ito. Sinulyapan ni Faye ng malalaking lalaking nakasot na nakalatag sa sahig. Masasabi niyang si Rocky iyon. Ay hindi isang simpleng tao. Mula sa kanyang paglalakad ay may napansin siya. Ay iba. Syempre, ang taong tulad nito ay hindi mahalaga kay Fane. Magandang obserbasyon. Ngumisi si Rocky. Kung ganoon, natatakot ka ba? Hindi. Sa lahat, hindi ako kailanman natakot sa 5 taon ko sa larangan ng digmaan, magkano? Mas mababa ang dahilan mo. Pilit na ngumiti si Fane. Masyado kang confident, Rocky. Sagot niya habang naghahanda para kumilos. Right then, isang middle-aged na babae na may konti. Pumasok si Boy sa gitna ng karamihan. Tiningnan niya ang sitwasyon at agad na sumigaw, tumigil ka. Nagulat si Rocky at agad na napalingon. Sa paligid, binati siya ng malakas, Mrs. Roy. Honey, anong meron? Kitten. Agad na kumunat ang noo niya na may pagtataka sa mukha. Pagtingin. Tuwang-tuwa ang puso ni Selena. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay si Mrs. Roy. Iniligtas ni Fane ang kanyang anak sa zoo noong umaga. No wonder siya ay nakapagalok ng 50 milyong bucks bilang gantimpala ng ganoon lang. Ito pala, na siya ay mula sa isang first class na aristokratikong pamilya. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.